Okay. Ito, buksan po ninyo. Kita niyo na po? Matthew, Exodus, Leviticus. Yeah. Okay, kasunod lang po ng unang book po ng Old Testament. Okay, Genesis, Exodus. Alright, chapter 17. Yeah. Verse 11. Okay. And in verse 12. Nakita niyo na po ba? Amen. So this month of July, we will tackle about ministry matters. Okay, pag-usapan natin patungkol po sa ministry. Tama? Okay, yan po pag-usapan natin ngayong month of July. Para maunawaan po natin that hindi tayo niligtas ng Diyos for nothing. God did not save us for nothing but with a purpose. And God did not bring you here, mga kapatid, with nothing. Amen, mga kapatid? But I believe the Lord saved us, the Lord gathered us here in this place, mga kapatid, para pumaunawa natin patungkol po sa ministry. Ang sabi ng Bible in verse 11, nakita niyo na po ba? Okay, ang sabi dito, mga kapatid, ng verse 11, and it came to pass when Moses had said to him, verse 11 pala, nasa verse 10. And it came to pass when Moses held up his hand, that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Amen? So pag-usapan natin ngayong umaga, mga kapatid, paano suportahan ang pastor at ang ministry. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Because I believe pastor and ministry, they are inseparable. It is hard, mga kapatid, na tumakbo ang ministry nang walang itinalaga ang Diyos. At hindi rin pwedeng may itinalaga ang Diyos nang walang ministry. Tama? Now, the Lord brought us here, mga kapatid, to understand. Mga kapatid, amen? Para tayo po ay maging katuwang ng ministry. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat po ng marami ngayon pong umaga. We pray, Lord, that you help us and open our hearts and minds to understand, Panginoon, ano po yung ipinagkaloob po sa amin pong mga buhay. Especially, Lord, how to be a blessing and how to be a responsible, Panginoon, as a members of this church. Panginoon, sa gawain ninyo na pinagkatiwala po ninyo. Pagpalain niyo po kami at kayo pong maitaas sa aming pong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please be seated. Okay, this time, in verse 8, if you will read, dito po yung time ng mga Israelites, sila po ay magkakaroon po ng laban at kalaban po nila yung mga Amalekites. Okay? They have a battle. In verse 8, then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, ang sabi ni Moses kay Joshua, choose us out men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Ang sabi ni Moses kay Joshua, Joshua, pumili ka ng mga kalalakihan, pumili ka ng mga tao mo na sasama sa iyo na lalaban doon sa mga Amalekites at ako ay pupunta doon sa bundok ng Horem. Ang sabi ng Bible dito, okay, pupunta ako doon sa top of the hill ng kabundukan at dala-dala ko yung tungkod ng Diyos sa aking kamay. So verse 10, so Joshua did as Moses said to him. At sinunod ni Joshua, amen po ba, yung utos ni Moses na pumili ng mga kalalakihan at lalaban doon po sa mga Amalekites.
at itong si Moses, pumunta nga doon sa bundok, sa taluktok ng bundok, at dala-dala yung tungkod ng Diyos na laging ginagamit ni Moses. Amen po ba mga kapatid? Mga kapatid, there is no extra power doon po sa tungkod ni Moses. Yung tungkod ni Moses ay simpleng tungkod lang po yun. Gawa sa kahoy. Amen? Pwedeng mabali, pwedeng masunog. Pero yun ang ginagamit niya, mga kapatid, para kung paano niya palayain yung mga Israelita sa kamay ni Pharaoh. Diba? Kapag ginagamit niya yun. Tama po ba mga kapatid? Sapagkat nung tinawag itong si Moses, nasabi ng Exodus chapter 1 verse 4, nasabi ni Moses, Panginoon, I'm not eloquent. Hindi ako madaldal, speech of law. Bukutal-utal akong magsalita. Hindi ako magaling. Wala akong education background. Amen po ba? Pero sabi ng Diyos, ano ba yung meron ka? Sabi ni Moses, isang tungkod. Sabi ng Diyos, ihapis mo. Tama? At nung hinapis ni Moses yung tungkod, naging ahas. Amen po ba mga kapatid? At nung kinuha niya ulit yung ahas sa buntot, naging tungkod ulit. Laging ginagamit ni Moses yung tungkod na yun, mga kapatid. Nung hinahabol sila, and there's no way to go out for them. Sabi ng Bible, hinati ni Moses yung dagat na pula sa pamamagitan ng tungkod. Again, it's not about the rod. It is always about God. Amen mga kapatid? Tama po ba? Yan ay lagi patungkol po sa Diyos. Katulad ni David, nung kinalaban si Goliath, ginamit niya yung slingshot. Amen? At tumama sa forehead at bumagsak. It is not about the slingshot. It is always about God. Amen. Tama po ba? Ang nais nilang Diyos, mga kapatid, dito, sa panahon ito, ay lalaban po sila. Sabi ni Moses, lagi kong dadalhin yung tungkod na yun. Kasi yun nagpapaalala na kung saan ang Diyos ay lagi nating kasama. So, lumaban po itong mga Amalekites at itong mga Israelita, naglaban po sila. At sabi ng Bible in verse 10, so Joshua did as Moses and said to him, and fought with Amalek, and Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill. And it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed. Amen? Ang sabi ng Bible, umakyat itong si Aaron and Hur went up to the hill para puntahan itong si Moses at si Joshua ay nandun sa baba, lumalaban kasama ng mga pinili niyang kalalakihan, pinangunguhanan yung laban. At sabi ng Bible in verse 11, and it came to pass when Moses held up his hands, nung kanyang nakataas yung kanyang kamay at hawak-hawak yung tungkod, nagwawagi yung mga Israelita. At sabi ng Bible, and when he let down his hand, at kapag binababa niya yung kamay niya, nananalo yung mga Amalekites. Amen po ba mga kapatid? But Moses' hands were heavy. Nangangawit na po yung kamay ni Moses. Nangangawit na po yung kamay ni Moses dahil matagal itinatas yung kanyang kamay. Pero ang ginawa ni Aaron, ni Hur, kumuha sila ng bato sa kanyang katagiliran, umupo sila doon, at parehas nilang itinaas yung kamay ni Moses. Para si Moses kahit ngalay na, gusto nang bumigay, gusto nang huminto, sumuko, pero hindi pwede. Dahil the moment ay binababa niya yung kamay niya, natatalo yung Israel. But praise the Lord, nandun si Aaron, nandun si Hur, itinataas yung kamay ni Moses, at sabi ng Bible, yung mga Amalekites, hanggang yung araw ay lumubog, ay nakataas. Hindi nila iniwan si Moses. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? At the end, nagwagi po itong mga Israelites. Because there is some two person, Hur and Aaron, na kung saan ay umalalay kay Moses na mapanatiling itaas yung tungkod at manalo yung mga Israelites. Amen mga kapatid? And I want to tell you this morning mga kapatid, yun yung gusto kong maintindihan po natin. Amen? Kung paano natin suportahan yung gawain ng Diyos, yung ministry at yung pastor na itinaga ng Panginoon. Amen? Alam nyo, hindi kaya ng pastor na mag-isa. Tama po ba? Hindi po tayo nilagay ng Diyos dito for nothing.
Hindi tayo nilagay ng Diyos dito, mga kapatid, without a purpose. Nilagay tayo ng Diyos dito to be like Aaron, to be like Hur, na aalalay, aagapay, para yung ministry, yung gawain ng Diyos ay magtagumpay sa biyaya ng Panginoon. Kaya minsan, marami mga gawain ang bumabagsak dahil maraming miyembro, hindi pinapahalagan ang ministry. Maraming minsan, mga pastor na kung saan ay nawawala sa gawain ng Panginoon. Minsan, it's not because of sin, hindi dahil nauulog sa kasalanan. Pero minsan, itong mga pastor ay nadi-discourage, nawawala sa gawain ng Panginoon dahil walang mga miyembro sumusustento, sumusuporta sa pangangailangan para yung lingkod ng Panginoon ay magpatuloy sa gawain ng Diyos. I believe it's not because doon sa mga pangangailangan kung bakit magpapatuloy ang pastor. Pero in reality, marami mga pastor nagbaback out. Amen po ba mga kapatid? Because they experience, mga kapatid, pressure in the ministry. Alam nyo, yung mga pastor, tao lang din po yan. Si Moses, tao lang din po siya. Amen? Maraming panahon sa kanyang buhay, nagtagumpay siya. Maraming panahon sa kanyang buhay, nagagalit siya. Maraming din panahon sa kanyang buhay, nagreklamo din siya. Amen? Tao lang din siya si Moses. Kaya nga si Moses hindi nakapasok sa promised land eh. Kasi dumating yung time, nagreklamo siya sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Hindi siya nakapasok sa promised land. So the point is this, paano natin susuportahan, mga kapatid, yung pastor at yung ministry? Una, mga kapatid, through prayers. Amen po ba mga kapatid? Through prayers. One of the responsibility of being a members of this church is to pray. Amen po ba? Panalangin. Ipag-pray yung ministry, ipag-pray yung lingkod ng Diyos, ipag-pray yung family ng pastor, because prayer is powerful. Amen po ba mga kapatid? Naniniwala po kayo doon? Kaya minsan maraming mga ministering nasisira dahil kawalan ng panalangin. Maraming mga pastorang hindi nagtatagumpay dahil hindi na sila pinapanalangin. Hindi po ibig sabihin yung pastor hindi na nagpe-pray, but it is our responsibility to pray. Amen po mga kapatid? Minsan, mas maraming miyembrong marunong magreklamo kaysa manalangin. Amen po ba mga kapatid? Amen. Tama po ba? Amen. Ang miyembrong hindi nananalangin mga kapatid ay hindi nakakatuwang sa gawain ng Panginoon. Ang miyembrong hindi marunong manalangin sa kanyang pastor hindi nakakatulong sa gawain ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kasi ang panalangin ay napaka-importante. Tama po ba? Ang panalangin, mga kapatid, kaya nga, meron tayong spiritual warfare, spiritual battle. Meron tayong mga kalaban, the devil. Amen po ba? And one of our weapon is prayer. Panalangin. Amen po ba, mga kapatid? Have you ever prayed for the ministry? Have you ever prayed, mga kapatid, sa inyong pastor, mga kapatid? Amen po ba? Tama po ba? Alam niyo po, mga pastor, mga tao lang po sila. They have also spiritual battles na kanila pong kinakaharap sa kanila pong buhay. Amen po ba, mga kapatid? Kaya po, ang responsibility natin, ipanalangin natin na bigyan sila ng lakas. Ipanalangin natin na bigyan sila ng karunungan. Ipinalangin natin na bigyan sila ng proteksyon. Ipanalangin natin na bigyan sila ng init sa gawain ng Diyos. Ipanalangin natin na hindi mawala yung direction ng Diyos, yung vision ng Diyos na iniatang sa kanila pong mga buhay. Amen po ba? Nabigyan sila ng malinaw na direksyon, malinaw na panuntunan, malinaw na prinsipyo kung bakit sila itinalaga ng Diyos at saan dadalhin yung ministry. Naunawan niyo po ba mga kapatid? Ang ministry hindi po ito tsamba-tsamba. Ang ministry hindi po ito, mga kapatid, ay baka sakali. Ang ministry hindi po itong bahala na. Kailangan meron tayong direksyon.
Kailangan meron tayong goal. Kailangan meron tayong patutunguhan. Amen po ba mga kapatid? At kailangan ipanalangin natin yan lagi. Ipag-pray natin yung ministry. Amen? Na minsan may mga pagsubok, minsan may mga problema. Pag-pray natin yung pastor natin, yung family. Na minsan mayroong mga pangangailangan, mayroong mga kahinaan. Amen? Ipanalangin natin na lagi silang bigyan ng lakas ng Diyos. Laging bigyan ng karunungan. Amen po ba mga kapatid? Tandaan po natin mga kapatid. Hindi kailangan ng pastor ng maraming miyembro pero kritiko. Ang kailangan ng pastor kahit kaunti pero marunong manalangin at totoo sa gawa ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? Kaya dito, sabi ng Bible, si Moses, napapagod siya. Ikaw ba naman nakatayo doon sa bundok sa init ng araw? Pero kailangan niyang itaas. Kasi kapag binababa niya, natatalo yung tao ng Diyos. Natatalo yung mga Israelites, nagwawagi ang kalaban. Amen po ba? Pero salamat, nandun si Hur, nandun si Aaron, sinuport yung kanyang mga kamay para manatiling may taas. Ano sabi ng Bible? Nananalo yung Israelita. Amen? Kaya alam nyo, hindi tayo mananalo sa laban kung yung kamay ng pastor ninyo, tayong nagbababa. Kailangan tayong nagtataas. Amen. Amen po ba mga kapatid? Prayer is so important. Not only prayers, but also, mga kapatid, pinsan natin, practically, para suporta ng ministry at ang lingkod ng Panginoon, not only prayers, mga kapatid, but also financial support. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? Listen to this. Huwag mong sabihin, mahal mo ang ministry kung wala ka namang ambag. Minsan masakit pakinggan, di ba? Huwag mong sabihin, mahal mo ang gawain ng Diyos, wala ka namang parte. Mas masakit pakinggan, pero totoo mga kapatid. Ang ministry ay hindi lang ito tumatakbo sa spirituality, but ang ministry, kailangan din ito ng responsibility. And after responsibility, there is accountability. Amen mga kapatid? Kailangan ministry, hindi po ito tumatakbo lagi. Aral tayo ng salita ng Diyos, aral tayo ng salita ng Diyos. Hindi lang po yun ang ministry. Ang ministry, merong responsibility. Kaya nga tinuturuan ng mga miyembro to give, to support in the work of God, in the man of God. Amen po ba? Tandaan po natin, hindi nababayaran ng bill ng kuryente sa kaka-amen lang. Ha? Amen po ba mga kapatid? Amen. Hindi nabibili mga bagay-bagay na kailangan natin sa church sa kaka-pray lang. Hindi umaandar, hindi natin natutustusan yung mga pangako natin sa mga missionary natin sinusuportahan ng puro pangako lang. Amen po ba? Amen. Ang tunay na miyembrong merong ambag, marunong magsakripisyo. Hindi lang panalangin, hindi lang amen, dapat meron din kasamang pagbibigay. Amen mga kapatid? Kapag ang ministry ang lagi nagbibigay sa iyo, minsan tanungin mo rin yung sarili mo, ano naman ang may bibigay ko sa ministry? Amen po ba mga kapatid? Hindi tayo pwedeng pumunta sa isang tindahan, sabihin, amen po, bayad po, amen. Aba, hindi po. Magpuputulan talaga tayo ng ilaw. Tama? Naunawan niyo po ba mga kapatid? That's why ang ministry, hindi lang po ito spirituality, but it takes responsibility. Tama? Suportahan natin ang mga gawain dito sa church, sa ating missions, sa ating mga children's ministry, youth ministry, mga church projects natin, o mga pinag-pray natin dito sa church. Let us support. Hindi lagi pangako. Kailangan din natin tuparin. Tama po ba mga kapatid? Hindi ibig sabihin malaki. Hindi ibig sabihin maliit.
Kung ano ang kaya mo, yan ang kagagayan ng kaluwagan sa iyong puso. Praise the Lord for that. Amen? Mga young people, lagi nating tinuturuan. Pag kayo pinagpala ng Diyos, huwag niyong kakalimutan ang gawain ng Diyos. Amen po ba? I just have something to share you. Mga kapatid, nabanggit ko ito nung dating Wednesday. Merong isang dating naging member, si Pastor Angel Valdeo. Bata pa lang, nakilala niya sa kalsadang Kalaboy-Laboy, sumasama sa construction worker, na-win niya sa Panginoon, nadala niya sa church, lumaki na sa church. And then, siya nag-construction worker, experience, naging contractor, may nangungontrata. And the Lord blessed that man. Pinagpala siya ng Diyos. Yung tao na yun, nakapagtayo ng mga hardware dito sa may Puy-Puy, may hardware na malaki yan, siyang may-ari. And then, itong taong ito ay si Pastor Carlo nagsimula sa may bae. Palipat-lipat, then nakakuha ng lugar, at the same time ay nung time niya nangungupahan lang. Then pumunta yung lalaki na yun. Sabi niya magandang bilhin itong lugar na to para gawing hardware. And to make the long story short, binili niya yung property. Kasama si Brother Blair, nung umatay kami ng Junior, nagulat ako sa iba, ganda na yung lugar niya. Sa unahan may lumihan. Binili niya rin yung lumihan. Sa unahan, merong yung uling punta ko, merong dalawang bahay doon, up and down, paupahan. Binili niya yun. Tapos, habang hindi pa sinisirain para gawing hardware, sabi ni Pastor Carlo, ikaw mamamahala dito. Itong mga upa nito, ikaw ang kukuha, yun ang allowance mo. Pakapala niya. Then, dumating yung time, kailangan nang hibayin yun. Pero bago niya ginawa, pinatayo niya ng bahay up and down sa gilid, Pastor Carlo. Di ba? Si Brother, up and down. Dahil ginawa niya malaking hardware. To make the long story short, yung church nila, pumunta kami, talagang plywood lang, parang paano kami nagsisimula dito, plywood. Ngayon ay sementado kasi hardware. Talagang inayos lahat. And then, yung tao na yun, nung nakakwentuhan namin dati, sabi niya, yung pera, di ko naman madadala sa langit yan. Yung pera, bigay ng Diyos yan. Bakit ko ipagdadamot lalo na sa mga lingkod ng Panginoon? Alam niyo po ba, itong tao ito, binigyan niya ng sasakyan si Pastor Angel. Si Pastor Carlo nagsimula, binila niya ng motor. Si Pastor Joseph nagsimula, nung time na yun, binigyan niya ng motor. Binigyan niya ng tricycle. Material lang yan, hindi ko naman madadala sa langit yan eh. Sabi niya, ito pinagpala ko ng Diyos, hindi para sa akin. Pinagpala ko ng Diyos para maging pagpapala, lalo na sa likod ng Panginoon. Ngayon, ang ganda ng kalalagay ni Pastor Carlo. Sa ito, Pastor Carlo, tubira mo, brad, napakapala mo. Amen? Although yung men na yun, wala na kay Pastor Angel, lumipat na kay Pastor Aga. Nakilala ni Pastor Aga? Nakamutong saan nagpa-pastor yun eh. Yung pagtuloy ka lang masama laging tingin. Binilan niya rin ng sasakyan, yung church doon. Hindi ganun maganda. Pero dahil lumipas doon, pinaayos niya lahat. Bakit? Lagi yung prinsipyo, pera lang yan. Material lang yan. Pero yung mga nagagawa kong investment sa langit, ang doon, sabi niya, pakikinabangan ko. Amen? What is my point, mga kapatid? Ang punto ko dito, kapag kayo pinagpala ng Diyos, huwag niyo kakalimutan yung gawain ng Panginoon. Amen po ba? Tama po ba? Pag kayo pinagpala, huwag niyo kalimutan yung pastor niyo. Tama? Ako panalangin ko sa mga young people na to, pagpalain ng Diyos. Diba? Maging drug addict. Gagawang kitaan doon. Maging pusher. Maging runner. Maging drug lord. Ano pang gambling lord. Huwag yun, dapat praise the Lord lang. Diba? Di, pagpalain kayo ng Diyos. Tama? At pag kayo pinagpala ng Diyos, lagi niyong ilagay sa mindset ninyo, pagpalain ako ng Diyos, gusto kong maging blessing sa gawa ng Diyos.
Amen? Huwag niyong alisin yun sa inyong prayer. Don't be selfish in your career. Do not be selfish in your dream. Lord, pagpalain mo ako, makabili ako ng bahay namin. Lord, pagpalain mo ako, makabili ako ng maraming lupa. Lord, pagpalain mo ako, maging maayos, makabili ako ng sasakyan. Huwag ganun ang prayer ninyo. Unahin niyo ang Panginoon. Amen? Unahin niyo ang Panginoon. Tandaan po natin, maging committed tayo. Amen? Hindi lang every Sunday we are present, pero dapat present din yung ating pong stewardship. Ano pong sinasabi dito? Listen to me. Huwag nating kasanayan, pag linggo umaattend tayo ng Sunday na hindi tayo nagbibigay. Because giving is a part of worship. You cannot say, I worship the Lord and you don't give. Kasi ang pagbibigay, parte ng pagsambayan. Paano mo sinabing nakapagsamba ka kung kulang yung pagsamba mo? Nakaawit ka, pagsambayan. Nakapag-aral ka ng salita ng Diyos, pagsambayan. Nakapag-pray ka, pagsambayan. And giving also is a part of worship. Amen? Tama? Because it is showing, mga kapatid, kung paano ang Diyos ay naging mabuti sa buhay natin from Monday to Saturday. I believe, pakita naman natin pasasalamat natin sa Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Kasi kakasanayan natin. Umaten lang tayo, hindi tayo nagbigay. Mga kapatid, hindi ko pinipreach dito para maging mukhang pera tayo dito. Dahil ang pagbibigay, parte ng pagsamba. Kahit kayo mga estudyante, huwag niyong kasanayan. Pupunta ako sa church, sisimba ako, tapos wala kang bibigay. Wala ka bang naipon sa baon mo kahit magkano? Kasi pag nakasanayan nyo, kakasanayan nyo. Pag nakalakihan yung hindi nagbibigay, hindi talaga kayo magbibigay. Pero pag nakasanayan nyo, kahit sa baon ninyo, nagtatabi kayo, 5 piso, 10 piso pag linggo, ito yung tithes ko, 10 piso pag linggo, ito yung offering ko, kakasanayan, and the Lord will bless you. Amen po ba mga kapatid? Huwag natin kasanayan. Minsan sa mga ibang bagay, ang dali natin makabili. Pero bakit pag linggo hindi tayo makabigay? Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? So every Sunday when it comes to giving, kung paano natin binibigay yung best natin the way we dress, bigay natin yung best natin the way we give. Ganda-ganda ng dress mo, long sleeve dress, napakaganda, tapos offering mo 20 pesos. Bigay mo din yung best mo. Kung ano yung talagang, kung ano yung kaya mo maluwag sa puso mo. Ganun ba kakuripot ang Diyos na kaya mong ibigay? 20 pesos? Amen mga kapatid? Minsan gusot-gusot pa. Minsan may punit pa. Minsan kung sino pa yung may punit, tapos may tape pa, yung may ibibigay. Kapatid, hindi tayo nagbibigay ng tape. Hindi pupulubi ang Panginoon. Diyos siya. Amen. Bigay naman natin yung best natin. Amen mga kapatid? Sabi, minsan makita ko sila nagbigay nito. Gusot na, nakatape pa. Huwag naman ganun yung itrato natin ng Diyos. Kayo nga, ayaw nyo nga tanggapin yan eh. Kayo nga, pag sinukulihan ng ganun, ayaw nyo eh. Hindi po ba mga kapatid? Diyos pa kaya? Amen? O, ako pa ang problema, baka pag binili ko yun, ay hindi pa tanggapin na may tindahan. Amen po ba mga kapatid? So the point, kung paano natin binibigay ang best natin, the way we serve the Lord, the way we dress, amen, the way we present our bodies as a living sacrifice, bigyan din natin yung best natin, the way we live. Amen. Amen po mga kapatid? Kung kaya natin suportahan yung lifestyle natin, matuturin tayong suportahan ang gawain ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Number 3, not only financial support but also, listen to this, skills and talents. Hindi lahat tinawag para mangaral. Hindi lahat tinawag para tumutog. Hindi lahat tinawag para magpastor. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming Kristiyano, akala nila ang gawain ng Diyos, ang ministry ay para lang sa leader. Amen? Para lang sa likod ng pulpito. Hindi po mga kapatid. Binigyan tayo ng talento ng Diyos para ipagamit natin. Tama?
Amen po ba mga kapatid? Engineer ka, gamitin mo yung pagka-engineer mo. Designer ka, gamitin mo. Doktor ka, gamitin mo. Accountant ka, gamitin mo. Teacher ka, gamitin mo. Ano man yung mga talentong, mga kapatid, binigay ng Diyos sa atin, ipagamit natin. Amen po ba mga kapatid? Ang tanong, hindi yung kung may talent ka. Ang tanong is, pinapagamit mo ba yung talento mo para sa Diyos? Amen mga kapatid? Tama po ba? Alamin mo kung ano yung gift na pwede mong ibigay, ano yung pwede mong iambag, ano yung pwede mong maging talento na ipagamit mo sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Naniniwala naman ako lahat tayo meron mga skills and talent. Kahit maliit man yan, pwede mong ipagamit sa Diyos. Tama? Gamitin natin mga kapatid. Mga young people, marami kayong talento, ipagamit nyo sa Panginoon. Amen? Number 4. Not only skills and talent, but also serve in a church department. Akala ng marami kung saan tumatakbo yung simbahan. Hindi po mga kapatid. There is no such magic in the ministry. Amen? Hindi ito yung biglaan nagbubunga. Hindi ito yung biglaan magic, ang ganda ng ministry. Hindi po ganon. Amen? Behind the success in every ministry, there are some members, may mga taong nagdarasal. Amen? Sa bawat pagpunta niyo sa church, malinis na, ayos ang upuan, may nag-ayos niyan para sa inyo. Amen po ba? May mga taong nagsiset up, may mga taong gumagawa niyan, nag-aayos, may mga taong nagsasakripisyo. Amen mga kapatid? Habang iba, mga kapatid, nanonood lang. Alam niyo po mga kapatid, sa ministry, merong iba't ibang uri ng ministry na pwede natin gawin. Ibig sabihin, lahat tayo may lugar, lahat tayo may responsibility. Amen po ba? Alamin lang natin. Merong driving ministry, pwede tayo magsundo. Merong kitchen ministry, pwede magluto. Ushering ministry, cleaning ministry. Lahat ng ginagawa natin in the church, ang tawag natin dito, ministry. Ibig sabihin, paglilingkod, pagwawalis, ministry yan. Amen po ba mga kapatid? Tama? Ministry yan. Lahat ng ginagawa natin always, think about that. Ang ginagawa ko ay ministry. Pag sinabi ministry, ginagawa mo para sa Diyos, hindi para sa pastor. Amen po ba mga kapatid? Ministry yan. Yung iba, nagpapakain ng mga bata, praise the Lord, ministry yan. Kasi ang isang bagay na ginagawa mo at nag-iisip ka ng kapalit, hindi yan ministry. Ang trabaho, tawag yan, trabaho. Meron ba dito nagtatrabaho na ayaw tumanggap ng walang sweldo? Hindi, pwede nila. Tatrabaho ka, may sweldo. Ang ministry, walang sweldo yan. Paglilingkod yan. Hayaan mo ang Diyos ang magpalag sa iyo. Amen po ba mga kapatid? Kung ang isang simbahan, puro attendance na lang, audience, konti lang yung gumagawa, may problema sa church mga kapatid. Amen? That is not the design of God sa bawat isa po sa atin. Amen? Ang Christianity, hindi po sit and watch. Upo, titingin. Upo, titingin. Hindi po ganun ang ministry. Amen? Huwag nating isipin na tayo ay laging maging consumer ng ministry. Dapat maging contributor din tayo ng ministry. Amen mga kapatid? Maging contributor. Kung linggo-linggo tayong natitinabang sa simbahan pero ayaw mo maglingkod, ba't tanungin natin ang sarili natin, baka may problema tayo. Amen po ba mga kapatid? Dapat matuto tayo mag-isip ano naman yung magiging pakinabang ko sa makinabang simbahan sa akin. Tama? Hindi po tumatakbo ang ministry, mga kapatid, ng mag-isa. Kailangan
may mga tao gumagawa niya. Amen po ba? Again, sa bawat ginagawa natin dito, tawagin natin itong ministry. Hindi ko naman pwedeng swertuhan lahat ng ginagawa niyo. Hindi na po yung ministry. Magtrabaho na lang kayo. Tama? Lahat tayo tinuturuan paano maglingkod. Amen? Tama po ba? Number 5. Defend your pastor, honor. Kung mahal mo ang pastor mo, huwag kang manahimik kapag sinisiraan siya. Pag sinabi ng iba, ang pastor mo yung napaka-pogi, huwag kapatid, tanggapin nyo na lang. Hindi. Amen po mga kapatid? Lagi natin ipagtanggol yung pastor natin. Ang katahimikan sa harap ng paninirang puri ay minsan nagiging mga kapatid, pakikiisa rito. Kasama ng Bible, 1 Timothy 5:17, mga kapatid. Amen? Ang mga namumunong mabuti ay karapat dapat sa dobling karangalan. Tama? Itinatawag ng double honor. Amen, mga kapatid? Tandaan po natin. Sabi ko nga po, kung merong nakakaalam kung ano yung mas makakabuti sa inyo, lalo na sa inyong spiritual na buhay, hindi yung ibang pastor, yung sarili yung pastor. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? Kung meron dapat kayong ipanalangin, yung sarili nyong pastor bago yung ibang pastor. Kung meron man dapat kayong suportahan, yung pastor ninyo bago yung ibang pastor. Amen mga kapatid? Dahil yung pastor nyo, kahit pogi yan, hindi. Kahit may pagkukulang yan, kahit minsan may mga desisyon sa buhay nagkakamali, hindi nagkamali ang Diyos, siya yung pastor na ibinigay sa inyo. Amen po mga kapatid? Our job is to support, to pray, and to respect. Amen po ba? That's our responsibility. And number 6, be a soul winner. Kung ang pastor lang at pamilya ng pastor ang nagdadala ng kaluluwa sa simbahan, may mali po. Amen? Ang paglago ng isang church, mga kapatid, ay hindi trabaho ng pastor. Trabaho ito ng bawat Kristiyano. Natindihan niyo po mga kapatid? Lahat tayo niligtas ng Diyos. Mga kapatid, the main reason is to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Kung lahat tayo tuwing linggo na lang nandito, at hindi tayo matututong mag-akay ng kaluluwa, then what is the essence? What is our dream? What is the essence of our goal na dumami tayo at pagpalain ng Diyos? Amen mga kapatid? Kontento na ba kayong tayo-tayo na lang tuwing linggo? Kontento na ba kayong pag tuwing taon-taon walang nadadagdag sa church? Kontento na ba kayong tayo-tayo na lang? Na taon-taon hindi nyo napapansin, tumatanda tayo. Pag may mga namamatay, nababawasan pa tapos wala nadadagdag. Kailangan may magdagdag. Amen mga kapatid? Tama po ba? So matuto tayo magdala ng kaluluwa. Amen po ba mga kapatid? Trabaho natin lahat yan. Maging goal natin yan. Amen? Yung goal natin ngayong taon, di ba? Lagi tayo madagdagan sa church natin. Tama? Meron tayong mga dalang mga bisita. Meron tayong mga madalang mga kaluluwa sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Ito yung I'm always encouraging everyone. Amen? Mga young people, pag Sabado, anong ginagawa nyo? Sayang. Yes, it's good, tumutugtog, umaawit, but the main reason na kailangan natin maging gawin mga kapatid is mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Tama po ba? Kaya naman namin. Ang daling nga sa kaya namin. But do not expect na magbunga kagad. Do not expecting na madadagdagan kagad tayo. Pero di ba mas maganda kung maraming gumagawa? Amen po ba? Every Thursday, nasa gawain kami ng Panginoon. Every Friday, nasa gawain kami ng Panginoon. Ay, alam ni Sister Maria, kung paano yung mga anak ko sa tricycle, tulog na tulog, kahit sa initan, yukot na yukot ang ulo, kailangan nilang sumama. Sabado, gigising ng maaga, kailangan namin magturo sa Riyadh. Yan ang ministry. Nakakalungkot lang kung walang mga sumasama.
Kaya namin, pero kakasanayan ba natin ganyan? Kakasanayan nyo bang ganyan, young people? Tuwing Sabado, nasa bahay lang kayo, bakit hindi kayo makapagbigay ng oras? 1 oras, 2 oras, makapagbigay ng gospel tracts, makapag-soul winning. Eren po ba mga kapatid? Kaya ng Sabado, kundi sumama sa rin yan, may motor na. Amen mga kapatid? The point is this, kakasanayan kasi natin. Hindi naman tayo naniniwala doon sa mga Calvinism. Hindi naman tayo naniniwala sa paniniwalang pinili na ng Diyos sinong ligtas. Ano, mag-aantay na lang tayo ng sisimba dito. Mag-aantay na lang tayo ng pupunta rito every Sunday, magiging bisita. Mag-aantay na lang tayo ng mga walking visitor. Hanggang kailan? Hindi ganoon ang ministry mga kapatid. Ang ministry hindi po naghihintay ng darating. Ang ministry intentionally, kailangan natin ibahagi sa salita ng Diyos. Invite them to church to grow. Amen po ba mga kapatid? Yan ang ministry. Amen? Na minsan may mga panahon, katulad ni Moses, may nakakapagod din. Tama? Nakakaantok din. Nakakapagod din, hindi naman pinisabi kung hindi nakakapagod. May Thursday, Friday, Saturday. Gabi na kami nakakauwi lagi. Nakapagod. Pero ginagawa namin para sa Panginoon. At masaya kami ginagawa sa Panginoon. At ang panalangin ko sana ma-experience din ninyo kung ano yung kasayang maglingkod sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Don't waste your time. Amen? Kung mga estudyante, don't waste your time. May pasok na. Mag-invite kayo ng kaklase nyo. Maghanap kayo ng prospect na pwede yung bahaginan ng salita ng Diyos. Yung mga kaibigan ninyo, try nyo imbitahan sa simbahan. Amen po ba mga kapatid? Huwag nyo sayangin yung pagkakataon. Tama? Kasi kapag hindi natin ito naunawaan, listen to this. At kayo ang pumalit balang araw, kawawa ang simbahan. Bakit? Magpuproduce lang kami ng mga taong walang pagmamahal sa kaluluwa. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya nga prayer natin yung mga next generation maging matapat, malago, magpagami, para ministry. Papasukan nila yung simbahan, gawain ng Diyos, papasukan nila. Alam nila ang gagawin nila. Amen po ba mga kapatid? Hindi tayo naniniwala sa Calvinism. Hindi tayo naniniwala na pinili ng Diyos sinong pupunta sa langit at sa impyerno. Hindi po. Huwag lang tayo maghintay sinong pupunta sa simbahan. Tayo lumabas at magdala ng Kristo sa kanilang mga buhay at iimbitahan sa simbahan. Amen po mga kapatid? That's the ministry. Amen? Yun ang ministry. Hindi pwedeng paglinggo, maghintay na, may bisita. Sino may bisita tayo? Nakita lang sa FB. Praise the Lord for that. Pero hindi yan ang ministry. Hindi yan ang disenyo ng Diyos sa church. Na maghintay na lang ng walk-in, ganito, hindi po. Tayong lahat, may obligasyon, mag-akay ng kaluluwa. Naunawa niyo po ba mga kapatid? That's the ministry. Be a soul winner. Amen po ba? Maraming gustong lumabog sa simbahan. Pero ayaw namang magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Yan lang bang gusto natin lumabog? Pero ayaw naman natin mag-soul winning? Hindi po mga kapatid. We must grow. Amen? Tama? Lalo na ngayon, huwag natin sayangin yung pagkakataon. Amen? Habang nandiyan pa yung pinoba. Pag Sabado, kung may mga sasama, di ba? May mayroong pagkakataon gamitin, maraming makasama, may sasakyan. Tama po ba mga kapatid? Maraming gustong lumago. Pero ayaw magdala ng kaluluwa. Amen mga kapatid? Number 7. Not only be a soul winner but also practical help. Anong ibig sabihin? Hindi lahat ng tulong ay pera. Hindi lahat ng kailangan ng pastor nyo puro pera. Practical help means minsan pinaka-spiritual na bagay na magagawa mo ay practical na tulong. Maraming gustong
makita ang ministry na lumago, mga kapatid, pero walang ginagawa. Pero kakaunti ang marunong makakita ng pangangailangan. Amen po ba? Gustong lumago ang ministry, pero ayaw tignan kung ano yung pangangailangan. My point is this. Sometimes, you just observe. Amen? At tignan, ano yung mga pangangailangan sa ministry. Alam niyo, ang isang malagong miyembro, hindi lang nag-iisip, mga kapatid, na lumago, hindi nag-iisip, ano yung magagawa ko sa ministry. Amen po ba, mga kapatid? Ano yung magagawa ko sa ministry? Kahit maliit lang yan, amen? Mga young people, mag-isip kayo, ano magagawa ko sa ministry? Ano yung maiambag ko sa ministry? Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Practical help. Minsan, ang tunay na paglilingkod, mga kapatid, hindi naghihintay ng utos para gumawa. Dahil ang tunay na marunong tumingin ng pangangailangan, marunong magpusa. Amen, mga kapatid? Ang tunay na paglingkod, hindi naghihintay ng utos para gumawa. Minsan, ang marunong tumingin ng pangangailangan, marunong magpusa. Kahit hindi mo sabihin dahil tinitignan niya ano yung kailangan, marunong magpusa. Amen po ba, mga kapatid? Minsan, mas magandang sabihin, paano tayo makatulong? It's not enough na nandito ako, nandiyan ka nga, wala ka namang ginagawa. Amen po ba, mga kapatid? Mas magandang tanongin, paano ako makakatulong? Amen po ba? Number 8, pagkakaisa, unity. Kung mahal mo ang gawain ng Diyos, huwag kang maging dahilan ng pagkasira-sira. Tama po ba? Sapagkat mas maraming simbahan ang nasisira minsan dahil sa division because of undivided, amen? Ununited, hindi nagkakaisa-isa. Tama? Dahil ko sinasabi, mga kapatid, sa ministry, iba-iba tayo ng kinalakihan, ng background ng buhay, iba-iba tayo ng prinsipyo. But as long you are a members of this church and a part of the body of the Lord Jesus Christ, we should be united. Tama? Hindi, mga kapatid, maging dahilan yung pagkakaiba-iba natin para magkasira-sira tayo. Tama po ba, mga kapatid? Maging magkaisa tayo. Tayo po ay magtulungan, magdalanginan, kaya po, makinig tayo mabuti. Kapag hindi tayo nagkakaisa-isa, hindi lalago ang ministry. Tama? Unity is very important in the church. Amen? Maging blessing tayo, huwag tayo maging burden sa ministry. Tama? Ikaw tayo ng ambag, nagkaisa-isa tayo. Yung iba, wala na ang ambag, nagpapabigat pa sa ministry. Yung iba, wala na ang ambag, ang dami pang sinasabi sa ministry. Amen, mga kapatid? Do you think lalago tayo sa ganon? Amen po ba? Yes. Hindi may iwasan sa church, sa ministry may mga kakulangan. May mga hindi pagkakauna-unawaan. Tama? Pero hindi yun ang mananaig. Ang mananaig pa rin ang Panginoon na siyang ulo ng iglesia na magbubuklod po sa atin. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Kaya po tandaan natin, sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, gamitin natin ito para magkaisa. Amen po ba? Huwag tayo maging katulad ng ibang simbahan because of minsan maliliit na bagay, nag-iwa-iwa-iwalay, sisira ang church, nagkakos ng division, maalis sa mga miyembro, minsan napakababaw na dahilan, sinabihan lang pango, umalis na. Hindi dapat gano'n. Sabihan ka lang ng pango, umalis ka na. Bakit? Sa pupunta ng mga simbahan, hindi ka ba makakarinig ng pango? Pango ka talaga eh.
The point is this, kahit saan tayo pumunta, hindi problema ang simbahan ang puso natin. Tama po ba mga kapatid? So kailangan matuto tayo magkaisa. Because ang tunay na maturity ng isang tao, marunong magpanatili ng pagkakaisa. Amen? Number 9, ang kapatid, become a true vision partner. Ang pinakamataas na level ng commitment sa church, hindi lang yung dumadalo ka, kundi yung sinusuportahan mo ano yung vision ng pastor mo. Tama? Ano yung vision ng pastor mo? Hindi lang yung umattend ka ng church, uwi, no. But to support what the vision, mga kapatid, na pinagkatiwala ng Diyos sa pastor ninyo. Amen po ba? Minsan marami nagsasabi, kaya nila yan. Sila naman na may pera, kaya na nila yan. Hindi po. Lahat tayo kabahagi. Kaya na ni pastor yan, kaya na ng pamilya niya yan, kaya na nila yan. Hindi po mga kapatid, lahat tayo, isa. Amen po ba? Dapat hindi natin sabihin, kaya nila yan. Dapat ang sabihin natin, kaya natin to. Amen po ba mga kapatid? Kaya natin to. Ibig sabihin, hindi lang tayo umaattend mga kapatid sa church every Sunday. Mga kapatid, kundi dapat concerned din tayo sa mga bagay na vision ng pastor natin. Amen? Dapat concerned tayo. Pag meron tayong project, makikiisa tayo. Meron tayong gawain, makikiisa tayo. Meron tayong mga programa, makikiisa tayo. Amen po ba mga kapatid? Listen to this. Hanggat tingin natin sa church ay ministry lang ni pastor, mananatili lang tayo spectator. Amen mga kapatid? Listen this, ang ministry, hindi po yung ministry ni pastor. Ang ministry nating lahat na pinagkatiwala ng Diyos. Amen po ba? Ako'y nilagay lang ng Diyos dito para maging spiritual leader ninyo. Amen? And, mga kapatid, and our prayers to God, amen? And our vow and commitment to God, mga kapatid, itong ministry ito ay manatili doon sa tamang direksyon. Tama po ba? Panalangin ko hanggang tumanda kami, hindi tayo magbago. Hindi magbago yung Bible natin sa church. Hindi magbago yung music natin sa church. Hindi ko na alam sa mga young people na susunod kung babaguhin nila. Kung patay na ako, kung multuhin ko kayo. Hindi naman. Wala na akong magagawa doon. Choice nyo na yun eh. Marami kasing ganyan eh. Tumanda yung pastor, pumalit yung anak, pumalit yung ganito, binago lahat, naging masigla, dumami, kaya lang nabago. At nangyayari yan sa maraming simbahan. Amen mga kapatid? But as long I'm the pastor of this church, hindi tayo magbabago. At yun yung laging encouragement ko sa mga young people natin someday, sa ating next generation, huwag kayong magbabago. We still use, mga kapatid, the King James Version. Amen? Kahit may mga nagsabi yung King James Version, hindi daw inspired, bahala siya. Basta tayo inspired. Amen mga kapatid? Hindi tayo magbabago ng music. Hindi tayo magpapasok ng drums dito. Hindi tayo magbabago ng klase ng pananamit. The way dress, that's the proper dress in the sight of God. Amen mga kapatid? Walang sisimba dito nakatupis. Walang sisimba dito lalaking nakapalda. Tama po ba mga kapatid? Mi-maintain pa din natin kung ano yung kinagisnan natin. Tama? Amen po ba? Amen. Mga young people, amen? Manatili kayo kung ano yung tinuro sa inyo. Walang magkikitara dito. Gang! Ha? Walang babae magpapaawit dito, magsasunglit dito, walang sayaw-sayaw dito. No. Amen? We will maintain the way we worship the Lord. Amen? In the Spirit. Tama po ba? Kaya tandaan po natin, hindi ito ministry lang ni Pastor, ministry natin lahat, mission natin lahat. Amen? Tama po ba? And lastly, paano natin supportan yung ministry ng Pastor? Simple lang mga kapatid.
encourage natin ang pastor po natin. Amen? Yung pamilya ng pastor. Nakakalimutan na maraming miyembro ng pastor ay tao rin. Hindi po kami robot. Tao lang po kami. Minsan napapagod din. May mga problema din personal sa buhay. Nangihina din minsan. Nagugutom din minsan. Tao lang kami. Amen mga kapatid? Pero, sa kabila ng lahat ng mga bagay ng still, pasalamat tayo na yung pastor natin nangangaral pa rin ng pananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Minsan, huwag nating isipin si pastor malakas. Minsan may panghihina natin. Kaya bilang tao, walang masama, encourage natin yung pastor natin. Amen mga kapatid? Minsan mag-chat tayo, pastor, ano pong Gcash nyo? Papangiti talaga kapag ganun. Hindi lagi puro chat na lang, pastor, pag-ipag-pray po. Pastor, pwede pong ganito. Pastor, sama na po kami sa prayer. Pastor, ganito. Di ba? Bisa naman iba niya rin. Pastor, ano pong Gcash nyo? Di ba? Tama mga kapatid? Bisa, encourage natin. Amen po ba? Sabi ng 1 Thessalonians 5:11, palakasin at patibayin ninyo ang isa't isa. Tama? This. Kasama roon yung pastor ninyo. Amen mga kapatid? Minsan sa mga simpleng bagay, i-encourage natin yung pastor natin. Amen? Tama po ba mga kapatid? Pastor, pinapanalangin ko po kayo. Amen? Tama po ba? Pastor, salamat po sa mensahe. Pinagpala po ako. Amen? Pastor, salamat po sa inyong buhay. Tama mga kapatid? Tawagan nyo lang yung pastor nyo pag may problema mga kapatid. Amen po ba? I believe nandiyan naman ang pastor po ninyo. Amen? Tama po ba mga kapatid? Amen. Kaya ito po ang punto dito mga kapatid. Minsan encourage natin yung pastor natin. I'm not saying this because kailangan ko, but I am just telling this para matutunan ninyo. So that in the future, kuhanin man ako ng Panginoon, may papalit dito, itarato nyo siyang pastor ninyo. Diba mga kapatid? Alam nyo kaya sa church natin, tinuturo ko sa inyo every time, meron pastor dito, let's do our best. Tinuro ko ba dito maging magdamot sa pastor? Tinuro ko ba dito sa church na pag may pastor, pabayaan na lang natin? Hindi po, minsan kahit wala tayong opiring mga kapatid, basta pag may pastor, gagawa ako ng paraan, basta pag may pastor, may barong, may opiring, may iuwi, para maramdaman nila that this church, mga kapatid, is so very hospitable church. Lalo na sa mga lingkod ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Walang pastor dito umuwi ng walang barong. Walang pastor dito umuwi ng wala tayong naiuwi kahit pa paano. Kaya pag umuwi sila, tuwag-tuwa sila. Pag-alat nila dito ang venue, dito ang may event, dito ang gawain, as I said, mga kapatid, kahit 40 pastor pa yan, kaya ko magpapunta dito. Amen. Ako naman kilala nyo naman ako, kilala ako ng mga pastor. Pastor na naman, pag nakikita ako tuwang-tuwa binibiro ako na lang ang tunay na kaibigan. Binibiro ba? Kasi wala nang harvest na pumupunta sa kanya ng mga, funeral, pumunta tayo. Natutuwa siya. Diba? Bakit? Pastor Angel, pag sinabing pastor, ganito, ganyan. Kahit matanda, pupunta dito yun. Kasi nakapag-build tayo ng magandang relationship sa mga lingkod ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? So the point is this mga kapatid. Kung paano natin minamahal ang ibang pastor, don't forget our own pastor. Amen? Dahil hindi nagkamali ang Diyos, mga kapatid, na yung pastor ninyo, siya yung binigay sa inyo. Sabi ng Bible, your pastor is a gift from God. Amen po ba? So bilang miyembro, ang ministry kailangan natin maintindihan. Hindi lang po ito sa pastor. Ang ministry, ito yung para sa ating lahat. Ang ministry, hindi ito tumatakbo sa isang tao. Tumatakbo ito sa ating lahat. Amen mga kapatid? Ang ministry, hindi ito basta lumalago, mga kapatid, ng bahala na pinagtatrabahuhan.
Tama po ba? Ang ministry hindi ito basta pinagpapala ng walang ginagawa. Kailangan makita ng Diyos na karapat-dapat tayo pagpalain ng Diyos. Amen po ba mga kulit? And I'm so thankful to the Lord. I believe all of us were so thankful to God what the Lord has done in our church. Tama? Pero huwag tayong magpakampante. Huwag tayong tawag dito, makontento na hanggang dito na lang tayo. Amen mga kulit? Mag-anniversary tayo ng 15 years. Malayo na pero malayo pa. Tama? Amen po ba mga kulit? Amen po ba? Amen. Hindi nasusukat sa edad ng church ang paglago ng miyembro. Kahit umabot pa tayo ng 30 years, umabot pa tayo ng 40 years, pag hindi tayo naging maingat, hindi tayo lumago, gumawa ang kaaway, sayang ang pinagpaguran natin. Pag hindi ninyo pinagpray ang pastor ninyo, pinagpray ang pamilya, sa isang ilap, pwedeng masira ang gawain. I'm telling you that. That's why it is your responsibility always to be a blessing in the work of God and pray to the man of God at sa family po ng pastor. Amen mga kapatid? Tama po ba? Kung meron na kayo isang dapat protektahan, yung pamilya ng pastor. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Dahil kumbaga sa laban, sila po mga kapatid, katulad ni Moses, itinataas yung tungkol, nanghihina, napapagod. Ano nangyari? Natatalo yung mga Israelita. Sana kayong maging Hur, kayong maging Aaron, na itataas yung kamay ng pastor nyo, pamilya ng pastor, para sa gawain ng Diyos na nanalo ang gawain ng Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi manalangin. Let's pray. Dakila namin Diyos na banal at makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa inyong paalala. We thank you, Lord, for this opportunity that you have given to us. And Lord, as we pray, Panginoon, ay tulungan niyo po kami. Habang ating mga ulo nakatungo, mga mata ay nakapikit, marahil ang salita ng Panginoon ay nakusap po sa atin. Patuloy po ng ating napag-aralan. Hindi na po tayo magpapakatagal. Marahil meron pong gustong ituro ang Diyos sa inyo ngayong umaga. If God is speaking to you, bakit hindi ka lumapit sa unahan, mag-commit sa Panginoon, sabi pa, Panginoon, gusto kong maging pagpapala sa gawain po ninyo, gusto kong maging pagpapala sa lingkod po ninyo, sa kanyang pamilya, salamat sa kanila pong buhay, salamat sa ministry na pinagkatiwala ninyo. Pero Panginoon, naunawaan ko po ng ministry, hindi lang po para sa kanila kundi po, para din pala sa akin. Napatawarin niyo po ako, Panginoon, sa panahon na minsan wala akong naiambag sa ministry. Alam po, Panginoon, ito ang buhay namin. Ang ministry, ito yung way para makapaglingkod po kami sa inyo. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po ako ngayong umaga na makapag-commit. And that something that I can be a blessing in the ministry. If that is your prayer, would you just come dito po sa unahan? Manalangin sa Panginoon, mag-commit sa Panginoon ngayong umaga, start natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Sige po, meron po ba? Amen, amen. Ano, ito lang natin pinag-aralan. Ang ministry, hindi po yung magic. Ang ministry ay kailangan pagtrabahuhan. Kailangan magsakripisyo. Kung kailangan mag-invest, mag-invest. Kailangan mag-sacrifice. Pero yung sasabihin ko sa inyo, lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo, lahat ng panalangin, lahat ng iyak sa ministry, hindi yan mawawala ng kabuluhan. Alam ng Diyos yung puso mo. Alam ng Diyos yung desire ng puso mo sa gawain mo. Alam ng Diyos kung anong gusto mong mangyari sa ministry. Lahat naman tayo, wala ni isa dito mag-iisip lang ikakasama sa ministry. I believe all of us, meron tayong isang kaisipan, yun ay maging maganda, umayos ang gawain ng Panginoon. Magkaisa tayo doon sa kabila ng ating kaibahan. Pagdating sa ministry, magkaisa tayo.
Dahil ito ay hindi basta trabaho, ito ay panawagan ng Diyos. Responsibilidad natin ito. Hanggang sa kanyang pagbalik, manatili tayo matatag sa ministry. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong paalam. Pagpalain niyo po kami. Salamat po sa mga salita ninyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, na wang mensahe, naging review, naging blessing, naging refreshment, naging revival, na maisip namin ano naman ang maiambag ko sa ministry. Ito, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated.